Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kong Luistro, hindi pinaporma si DDS Marcoleta at isang senador ayaw sa impeachment ni Sara, kinastigo Mala Escudero. Grabe mga kaibigan, ngayong nagsimula na po ang pagdinig sa impeachment case ni Sara Duterte, abay mga senador tanggal ang maskara. Hindi mapigilan na pangalandakan na ayaw sa impeachment ni Sara Duterte. Mantakin nyo naman po sabihin na sagabal daw sa tunay na kaunlaran ang impeachment at sayang lang daw ito sa oras. Kapal ng muka. Tapos ito namang si Marcoleta mga kaibigan, hindi pinaporma ni Kong Luistro sa impeachment hearing ni Sara Duterte. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Talagang nagsisilabasan na po ang mga trapo. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong online post ni Senador JB Ejercito kung saan galing po siya sa Davao de Oro. Ang sabi niya, maraming salamat sa mga taga Davao de Oro sa mainit na pagtanggap sa amin. Hindi ko talaga ito malilimutan. Tapos nag-comment naman po itong si Dr. Richard Mata na kilalang alipores ni Duterte. Ayon sa kanya, welcome daw sa Davao itong si Senador JB. Basta ayaw lang i-impeach si BP Sara para daw makabalik. Ibig sabihin mga kaibigan, baka makabalik sa Davao de Oro o kaya naman para makabalik ulit sa pagkasenador. Nag-reply naman po agad itong ating senador. And I quote, mula noon, di po ako pabor sa impeachment. Dahil very divisive at nakakadagdag sa gabal sa tunay na kaunlaran. Kapal ng mukha mga kaibigan, talaga? Senador ka ba o hindi? Isipin nyo yun mga kaibigan, galing sa isang Senador JB Ejercito sa gabal sa kaunlaran ang impeachment. Alam naman nating lahat kasama sa batas ang impeachment para sa accountability ng mga highest officials tulad ni Sara Duterte. Di po ba? Mambabatas ka po, Senador. Tapos ayaw mong sumunod sa batas? Batas na kayo din ang gumawa? O, di po ba? Yung rason na sagabal sa tunay na kaunlaran, abay naratibo po yan ng mga DDS. Oh, tama naman po, di ba? Naratibo yan ng mga DDS. Di pa ka dumadating yung impeachment ni Sara Duterte, may hatol ka na po agad? Aba matindi. Kaya naman mga kaibigan, bueneltahan po agad ni Attorney Falsis itong galawang trapo ni JB Ejercito. Ayon po kay Attorney Falsis, yes, divisive ang impeachment pero dahil lang ito sa prosesong politikal para mapanagot ang isang politiko na may mga tagasunod. Ngunit ito ay isang kasangkapan para mapanagot ang mga baliw, tamad at kurakot na politiko tulad ni Sara Duterte na nagsabing nag-hire na po siya ng assassin para patayin ang Pangulo. Ibang klase mga kaibigan, no? Paano kasi namamangka sa dalawang ilog ata itong si JB Ejercito? Paano mga kaibigan, may plano din ata na tumakbo ulit mag-senador sa 2028? Kung ganito lang yung stand niya mga kaibigan sa impeachment ni Sara Duterte, abay wag nang iboto to, di ba? Impeachment sa gabal sa kaunlaran, samantalang dapat yan accountability sa mga highest officials. Ay ako mga kaibigan, ang tindi. Ngayon mga kaibigan, itong mga DDS congressman naman tulad ni Marcoleta, gustong gamitin pa yung maleta issue ng mga ex-marino dito sa impeachment ni Sara Duterte na tumatanggap daw itong mga congressman tulad ni Kong Luistro at iba pang mga nagreklamo ng impeachment ni Sara Duterte. Abay wala na daw impartiality. Oo, bias na daw pag ganon. Kaya naman, hindi pinaporma ni Kong Luistro at ni Kong Abante itong mga alipores ni Duterte. Pakinggan niyo po ito. We will now proceed to the determination of sufficiency in form. Madam If the other Chair. members, Madam the Honorable Diaz-Guerin. Madam Chair, prior to proceeding with the indulgence of the members of this committee, since the allegations were baseless and not contained in an affidavit, and this is the subject of an impeachment complaint totally unrelated to what was mentioned, Kaya may I nga move that the words and the allegations as contained for congressmen getting money in the office and being delivered in the townhouses be stricken off the records. So move, Madam Chair. There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay with respect to the money taken or received in relation to the
Basically, Madam Chair, the statements, the allegation mentioned by Congressman, or my good friend, my very good friend, Congressman Zuntay, You are good friend to each other. Very, Madam Chair. Very much, Madam Chair. So, There is a motion to strike off from the record the manifestation of the Honorable Suntay about the money taken or received allegedly by the members of the House. Is there a Madam Chair. second? The same has been seconded. Is Madam there any Chair. objection? Madam Chair. Are you- Madam Chair, I have no objection considering it has been published. The Honorable Marcoleta, are you objecting? Ayan na. No, ma'am. In fact, I'm appealing to Let us resolve first the motion. reinstate the... So you are objecting. No, I'm appealing to reinstate the remarks earlier made by... The motion is still pending. It's not yet resolved. If there are no objection, Cannot object. then the chair approves the motions to strike off from the record the manifestation about the money allegedly received by the House members from the manifestation of the Honorable Suntay. So ruled. Honorable Marcoleta. Madam Chair, I'd like to appeal. I think the remarks earlier made by Honorable... Is that a motion for reconsideration? It's more of a manifestation. Okay, please manifest. Opo. The earlier remarks made by Honorable Suntay is an appeal for objectivity, impartiality, insofar as the proceedings of the Justice Committee is concerned. Ang binanggit po niya, if we will, no offense to the most of the members of the Justice Committee, there are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines, 25 names, which comprise around one-third of the membership of the Justice Committee here, all present. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment I proceeding. think it's very germane, ma'am, because we will, it boils down to the objectivity and impartiality of the Ganon. members. Honorable Marcoleta, we have not reached even the determination of sufficiency in form, and the chair has stated already that the Justice Committee is assured of the impartiality of the chair, including all the members. I think that is premature for us to discuss on the partiality when we haven't heard any of these impeachment complaints. So unless the manifestation has relevance to the current impeachment proceeding, the Honorable Marcoleta is requested to cease from making manifestation outside the subject matter of this impeachment proceeding. Madam Chair, Ano? with due respect to the 25 members who were mentioned in the affidavit, Honorable Marcoleta, you are reminded by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment Sulit mo proceeding. eh. If you continue to make a manifestation outside the subject matter, we will be ruling you out of order. With all due respect, Honorable Marcoleta. I submit to the wisdom of the chair. Thank you. We shall now proceed to the determination of sufficiency in form. Walang nagawa no mga kaibigan. Halata kasi. Yung 18 ex-marino na may daladalang issue ng maleta na diniliver umano sa mga senador at congressman, halatang gagamitin ni mga kaibigan dito sa impeachment ni Sara Duterte. At eto na nga po, gustong isingit agad nila Marcoleta. Diba? Para siraan ng mga congressman tulad nila Kong Luistro, para isipin ng mga kababayan natin na bias itong mga congressmen. At walang impartiality kasi nga daw bayad sila. Sabi ng mga ex-marinos. Di ba mga kaibigan, ito kasi yung kanilang agenda. Oo, pahinain yung hearing na to mga kaibigan, yung komite na pinangungunahan ni Kong Luistro. Paano daw kasi? Bayad sila para papagsakin si Sara Duterte. Paano yun mga kaibigan? Nauna ng binunyag ni Senator Trillanes yung mga kabalbalan ng mga ex-marinos at sino yung kanilang financer, sino yung nagpondo dito. Anong sabi ni Trillanes? Grupo ng mga Duterte. Kaya naman mga kaibigan, heto naman ang sagot ni Kong Benny Abante kung bakit kailangang i-impeach itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Why? Hmm. Because this is our constitutional duty. If the complaint is defective in form, we will say so. If it lacks ultimate facts, we will say so. If it fails the standards required by the Constitution, we will say so. But if it meets the threshold
if it alleges ultimate facts supported by sworn statements and documentary annexes sufficient to warrant investigation, then we must allow the process to proceed. Correct. The power of impeachment, Madam Chair, my dear colleagues, is not a weapon. It is a safeguard. It is not vengeance. It is accountability. It is not politics. It is constitutional order at work. History will not ask whether this was politically comfortable. History will ask whether we were faithful to our oath. We swore to preserve and defend the Constitution, not selectively, Madam Chair, not conditionally, not when it is convenient. If we remain silent in the face of serious allegations against one of the highest officials of the land, then we are not neutral. We are negligent. Totoo naman. This hearing is not about personalities. It is about principle. It is not about ambition. It is about accountability. It is not about 2028. It is about 1987, the Constitution that binds us all. Let us therefore proceed with sobriety, as I beg this committee right now, Madam Chair. Let us proceed with fairness. Let us proceed without fear, because in the end, we answer not only to our colleagues, not only to our constituents, but to history and to God. As Scripture reminds us in Micah 6:8, and I quote, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. End of quote. Madam Chair, my dear colleagues, may we do justly, may we love mercy, and may we walk humbly as we discharge this solemn constitutional duty. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Well, mga kaibigan, malinaw naman po yung sinasabi dito ni Kong Benny. Di po ba? Kung hahayaan natin na manatili ang isang opisyal tulad ni Sara Duterte na nagbabanta ng karahasan at nagnanakaw umano sa kaban ng bayan dahil lang sa divisiveness o pagkawatak-watak, abay tinuturuan natin mga kaibigan ang susunod na henerasyon na ayos lang maging korap at marahas. Di ba mga kaibigan? Kaya nga yung sinasabi dito ni Kong Benny, yung banta sa buhay ng Pangulo ay hindi po biro yun. Yung pera ng bayan na ginawa atang personal fund, anytime pwedeng hut-hutin, pero pagdating sa reporting, abay ayaw naman ipaintindi sa atin kung nasaan na. Saan niya ba ginamit? Tapos ang lagi nating naririnig, no comment. Kaya tama lang, di ba mga kaibigan, itong sinasabi ni Kong Benny, ituloy ang impeachment. Kaya nga yung argumento ni JB Ejercito, mga kaibigan, patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte, ano sabi niya? Nakakasagabal sa kaunlaran. Mga kaibigan, isang gasgas na linyang ginagamit na yan, di ba, ng mga DDS para pagtakpan ang kawalan ng pananagutan, lalo na yung kanilang amo na si Sara Duterte. Gamit na po yan ng mga DDS tulad ni Escudero noon. Di ba? Kaya nga, Senator JB Ejercito, kaysa patulog-tulog ka dyan, tulad dyan sa ethics case ni Chess Escudero, abay gamitin mo naman po yung pagiging senador ninyo na maayos. Oo. Di ba? Alam naman namin na may mga pangarap kayo at ambisyoso kasi kayo eh. Di ba? Na gusto nyo pang maging senador ulit. Okay lang yan. Pero sana naman maging patas din po kayo. Di ba? Kaya nga, di ba mga kaibigan, ang tunay na sagabal sa kaunlaran ay ang mga opisyal na inaabuso ang kanilang posisyon. Di po ba? Oh, kaya tama lang na ma-impeach itong si Sara Duterte. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.